Gas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Yun naman pala eh. Pangarap naman pala eh. Pakalat kayo ng pakalat ng pangako, pangarap naman pala eh. Spelling pa lang putragis magkaiba na eh, sa kalingkit eh. Sino ba yung mga sinungaling na nagpapakalat na yan? Babatuhin ko ng Tupperware. UNTV sa News 5 everywhere. Sarap niyong sampalin anytime, anywhere. Inahamon namin kayo. Maglabas kayo ng video na sinasabi ni Tito Bongbong na pangako. Pag wala kayong nailabas, maliwanag pa sa bunbunan nito nang loloko kayo ng tao. Yung mga balita nyo ang lakas makapeke. Parang book nito, pwedeng longer, pwedeng hindi. Pati yung pangarap ng Pangulo sa Pilipinas, binabatikos nyo pa. Wala ka nang maitulong, kontra ka pa ng kontra. Ang galing mo magsalita, bakit ikaw? Yung pangarap mo sa sarili mo, natupad mo na ba? Ang pangarap ng Pangulo para sa buong Pilipinas ang gusto niyang matupad. Eh ikaw, baka ultimo sa pamilya mo yung pangarap mo hindi mo natupad. Yan tayo eh. Ang lakas magreklamo tapos nagmamagaling eh. Lahat ng binabato nyo, babalik sa inyo. Ang dapat mong tuparin yung pangarap mo. Hindi yung pangarap na may pangarap pinapakailaman mo. Mga pakailamero! Yan, kasi mahilig makinig sa mga faking media. Na pagdating sa fake news, mabilis pa sa ninja. Tandaan nyo, iba yung pangarap sa pangako. Ang pangako, yung 10K nito. Yung pagbabatikos nyo sa pangarap ni Tito Bongbong, walang humpay. Ito nga, miski 20 pesos walang binigay. Ben, hindi ka daw nagpapakita eh. Hindi nga tayo nagpapakita, real talk naman. Yung iba dyan nagpapakita nga, fake news naman. Kaya kayo mga media, huwag kayong manloloko ng tao kasi nagpapakita kayo dyan. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Tapos ang pangalan nyo pa, UNTV News and Rescue. Fake news naman. Tapos ito naman, News 5 everywhere. Fake news din, sarap sampalin everywhere. Kasi pag nagbabalita kayo, kailangan laging may kalakip na ebidensya. Parang pagmamaneo sa kalsada, kailangan meron kang lisensya. Ano mga media? Tama, mali. Sa 10 sinabi nyo, 11 yung mali. Maganda po. At ang laki ng bawas. Ang laki po ng matitipid namin kasi 'di ba 57 tapos 41 magkano rin yan pandagdag ulam din po 'yun, 'di ba? Po nagpapasalamat po kasi po naaksyonan po ng maaga po. Talagang malaking matitipid. Bawasan mo lang ng piso, malaking tipid na. Yung 16 pesos na matitipid mo, pandagdag ulam talaga. Kung may nagtitinda man na mahal, pinapaubos lang yan, sa susunod mababa na. O kaya puntahan mo si Renato, tanungin mo baka may alam siyang mas mababa. Hoy mga media, biruin nyo 4 years kayo nag-aral ng journalism tapos puro fake news lang. Eh mas mabuti pa palang nakipagkwentuhan ka na lang kay Marites sa kanto, tumambay ka na lang. Journalism, 4 years, tapos fake news. Puro paninira, hindi pa marunong magbalita ng good news. Tapos sasabihin nyo walang ginagawa yung Pangulo. Bulag ka ba? Ilang bodega na sa Bulacan yung kinandado? Yung tumaas yung presyo ng bigas, wala daw ginagawa yung Pangulo. Nung niraid yung mga bodega sa Bulacan, nagpapasikat lang daw yung Pangulo. Ang katotohanan niyan, may masasabi ka pa rin kahit anong gawing maganda ng Pangulo. Kahit saan lumugar yung Pangulo, may nasasabi ka. Ibig sabihin, kahit ibigay sa'yo yung buwan, may masasabi ka. Sigurado ako may masasabi ka na naman dito, Gagi. Sa Executive Order Number 39, Series of 2023. Kailan pinirmahan? August 31, 2023, Gagi. Dapat September 5 pa yan, pero pinirmahan ng maaga, Gagi. Price ceiling on rice. Ibig sabihin, may limitasyon na ang presyo. Hindi na kayo pwedeng magpresyo ng mataas, malalagot na kayo. Sa regular milled rice, hanggang 41 lang yung presyo. At sa well milled rice naman, hanggang 45 lang ang presyo. Nung tumaas ang presyo, may nasasabi kayo. O ayan na, ginawa ng 41, baka may masabi pa rin kayo. Ano, pangako na naman. Hindi nga pangako yun, pangarap yun, gago.